Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ngayong Marso po ipinagdiriwang natin ang Fire Prevention Month. At kaakibat ng dumaraming insidente ng sunog po ay mga pinsalang dulot nito sa ating mga katawan. Burn scars, yan po ang pag-uusapan natin kasama ang ating favorite resident morning doctor na si Doc Richard. Doc, good morning! Good morning, Mommy Dames. Happy Monday! Happy Monday! And good morning din po sa ating mga kapatid. Ang mga sugat na dulot ng sunog, maaaring magdulot po ito ng matinding trauma, hindi lang sa balat, kundi pati na rin sa emotional well-being ng isang tao. Kaya naman kasama natin ngayon ang burn specialist at plastic reconstructive and aesthetic surgeon na si Dr. Jonas Bico. Good morning, Doc Jonas. Good morning, Doc Jonas! Good morning, Mami Dames. Good Pero, morning, Doc Val. Mama Deems, bago natin tanungin si Doc Jonas tungkol sa burn scars, mga kapatid, panoorin muna natin to. Kapag nagdadalaga o nagbibinata, mas nagiging conscious tayo sa kung paano natin ipinapakita ang sarili sa mundo. Pero paano kung ang inaalagaan nating itsura ay bigla na lang masira ng dahil sa isang aksidente? Ganyan ang sinapit ng nooy 11 taong gulang na si Lara. Pumunta kami sa isang fiesta, nag-brown out sa lugar. Yung pinaka-viable na pang-ilaw na gamitan namin ay yung kandila. Apparently, the fire from the candle that we were bringing nag-react sa leak ng LPG from where the adults were cooking food for the fiesta. Biglang may sumabog. The next thing I knew was we were on fire already. And then may nakita kong bucket of water sa gilid. Dipped my head in it in hopes that when I resurface, I would wake up kasi this is just a bad dream, diba? Hindi to nangyayari sa totoong buhay. Pero when I took my head off from the bucket of water, we were actually there. I was actually burning. Halos 1 taon daw na ospital si Lara matapos malapnos. They kind of like cleaned the wound lang, yung paso. They scraped off excess and the excess skin perhaps, or the pus that came out of it, and then dressed the wound and then wrapped us up in a bandage. Pinaka-ayoko talaga yung pag tinatanggal na, kasi dumidikit talaga yung bandage sa, hindi na nga balat yun, yung meat, our meat. And then when they take that off, makikita mo yung flesh talaga, tapos yung bones, yung my phalanges are white. It was really painful, even with them trying to soften it up with the medicinal water. Sa kabila ng mga treatment, hindi raw kaagad naghilom ang mga sugat ni Lara. There was a time when the treatments weren't working anymore. We went to another doctor and they prescribed another type of medicine because my body wasn't reacting to it anymore. It wasn't closing up. Malaki ang naging epekto nito kay Lara. Yung nasa bahay na ako, tapos yung TV, yung katapat yung reflection, parang yung nasa isip ko, what have I become? This is so sad. Kasi nakikita ko rin pag nag-outpatient kami, tapos yung mga tao, parang nakikita ako, tapos yung shocked reactions. Pero sa tulong ng kanyang pamilya at mga minamahal sa buhay, unti-unting nakabangon si Lara. The belief that something is bigger than this, despite it being big enough, gave me the perspective that there's something bigger than this. Remember that you are more than your physical features. You're more than your face, you're more than your scars, you're more than what happened to you. And even if it doesn't seem likely, life will come your way again. At para nga po, pag-usapan natin ito ngayong araw na ito, we have with us, of course, Doc Jonas. Doc Jonas, thank you again for being with us today. Alam mo, ito yung mga bagay na talagang mahirap pag-usapan, pero kinakailangan para malaman din natin paano maiwasan, paano i-address when it's already there. Una sa una na, Doc, kasi lagi nating naririnig, pagdating sa burn scars, merong first degree, second degree, third degree. Ano bang ibig sabihin nun pagdating sa burn sa balat? Ang mga degrees na to ay tumatalakay sa lalim or sa depth ng burn injuries. Pag sinabi nating first degree, pinakamababaw na uri ng pagkapasok. So, ang manifestation nito madalas, may pamumula at may pananakit. Ang perfect example nito ay sunburn. Pag nag-beach ka, first degree burn.
Yes, first Talaga, degree. Doc, Kaya, di ba, nalaman mo, Doc, si Doc Richard will always tell me na to put sunscreen Sunscreen. on. And sa totoo, even until today, kasi nagkaroon tayo ng bisita dito na sabi, pati din ganitong lights Sa ilaw, dapat, yes. meron tayong sunscreen. So, today, naka-sunscreen ako kahit hindi sa labas galing. And then, Doc? Second degree naman, ito yung second layer ng balat o tinatawag nating technically dermis. Okay, so ang manifestation ng mga second degree burn ay may blister o paltos. So pag nakakita ka ng may paso or may natapunan ng mainit na tubig na may paltos, likely it's a second degree burn. At yung pinakamalalim, ibig sabihin lahat ng layers ng balat, yung epidermis, yung dermis, at yung layer beneath the dermis, lahat nasira yon. No, ito yung sugat na pag nakita natin, pwedeng itim, pwedeng kulay uling, pwedeng puting-puti, leathery, at walang pakiramdam. No? So, malalim siya pero walang pakiramdam kasi yung lahat ng nerve endings nasira na rin. At ito yung pinakapangit at pinakagrabe na klase ng sunog. I would assume na yung mga na-incur na injury ni Lara ay mga third-degree burns kasi matagal gumaling at nagkaroon talaga ng mga burn scars. Pero since napag-usapan natin, Doc, yung first, yung second, and yung third degree burns, ngayon gusto ko naman malaman, Doc, ano naman yung mga iba't ibang uri ng burns? I would say the top 3 most common type of burn injuries would be number 1, year-round yan, yung mga scald, yung mga, lalo na sa mga bata. Nag-iinit ng tubig, nagtitimpla ng kape. Sa kape, So lahat ng mainit na sabaw na natapon sa mga bata, yan, ang tawag natin dyan ay scald burn. No? Common yan talaga sa mga household injuries. Yung second naman, yung flame. Fire Prevention Month. No? Left and right, may mga sunog. May mga natatrap ng mga tao sa mga bahay, ng mga industry or factories na nasunog. When they caught in fire or on fire, nag-aapoy sila, ang tawag doon ay flame burn. At madalas ito ay may kasamang mga inhalation kasi yung usok ng apoy nalalanghap nila kaya nagkakaroon ng injury ng inhalation. At yung isa pa, dahil ang Pilipinas napakarami nagmomotor, yung mga napaso ng tambutso, ang tawag naman natin dyan ay contact burn. At syempre hindi mawawala sa Pilipinas ang tinatawag na electrical injuries. Yung mga nakukuryente, pwedeng sasaksakan lang or yung pwedeng mga high voltage injuries. Agree. So yan yung mga common type ng mga burn injuries sa atin. I'm just curious, Doc Richard, with all that's been said, sa'yo ba you've ever had to treat anybody that had burns? Yung mga ano lang, Mommy Dims, yung mga first degree lang. Oo. Usually yung mga sunburn. Oo, correct. And also parang for laser, For no? I laser. would imagine. Pero madalas kasi, Mommy Dims, kapag kunwari, second and third degree, yan medyo malala kasi yung mga yan. Kailangan hospital level sana yung Agree. treatment. Yes. Okay. Ito naman, Doc Jonas, ano daw po ba ang unang dapat gawin kung may isang taong nasunog ang balat ng dahil sa, I guess, fire or sunog? Ang pinagsasabi na natin ito ay parang sunog na, kasi nasunugan ng bahay. Ganon? Tama ba ako? Okay. Sige, Doc. Yun, kunwari, kumbaga, technically, ang tinatanong natin ay first aid. Kasi kung nandoon ka at wala ka agad na medical practitioner na nandoon to help you. So yung first aid, lalo na kung nasunog yung bahay, una, kung may paraan para ilayo yung biktima o yung pasyente sa sunog, ilayo natin. Okay. Ang kagaya sa may pag-earthquake, di ba, may lindol, meron tayong tinatawag sa burn naman or sa mga flame injury, stop, drop, and roll. So ikaw, kailangan mo na laging maisip, tigil, bagsak mo yung katawan mo, i-protect mo yung face mo at magro-roll ka. Okay. Para kung may active na fire, mawawala yung active na fire. Yeah, No? okay. At kung may paraan para buhusan ng tubig yung tao na nag-apoy habang hindi pa nadadala sa hospital, pwede natin gawin yon. At ito ay tubig dapat na malamig, mainit, maligamgam. Ano ba dapat to? Actually, kahit hindi lang sobrang lamig, hindi lang yellow level na lamig, Basta kumbaga, yung temperature niya ay sakto lang. Yes, Okay. And then, para sa mga first degree and second degree burns daw, Doc, bukod doon, ito, banlawan ng sugat na malamig, hindi yelo. hindi yellow. Bakit 10 to 15 minutes? Bakit ganun katagal? Enough duration para mawala, mag-dissipate or mawala yung init na na-absorb ng balat. No? So, And for third degree burns, Doc? pag mga third degree burns, alam natin ito yung mga pinakamalalim na klase ng burn. So, ang madalas na nangyayari kung may contact burn ka, dumikit din yung
yung damit mo, no? Kung sa pantalon yan. Kung sobrang adherent o sobrang dikit, wag nating i-attempt tanggalin yung mga nag-adhere ng mga clothing materials. Kung So, sa mga hayaan klase lang ng third degree natin. burn. Okay, sige. Minsan sa mga electrical injury, ganun din yung nangyayari. Dumidikit ng sobra yung balat, wag nating i-attempt tanggalin. Ito, gusto ko itong nandito kasi nakalagay, wag daw butasin, Doc Richard, yung Yung paltos, oo. Alam mo ba, guilty ako dyan. Ang sarap kaya butasin ng palto. Di ba pag sa ay, may tubig ka, ha? Di ba? So either, ako kasi, oh my God, ang mali talaga, ginugupit ko, tapos, di ba yung parang part na yun, para matanggal? Bakit bawal? Wag natin gagawin yun kasi pwedeng ma-infect. Oh, pag madumi yung kamay. Yes, lalo or na pag environment. madumi yung kamay. So, wag niyo Ay, pong sorry, gagawin yun. Lord. Wag niyo pong gagayahin si Mami Dims, Oo, mga wag niyo pong kapatid. gagayain. Mali po yung ginawa ko na yun. Hindi ko na po ulitin. Pero Oo. Doc Jonas, ano naman ang epekto ng burn injuries doon sa texture, sa kulay, sa elasticity ng balat in the long run? Yeah, in the long run. So, unang pinaka-importante, yung kung ano ang depth or kung ano ang lalim. Kung first degree, second degree, or third degree. Pag first degree, wala kang kailangang problemahin kasi in 7 days, babalik yan sa normal. Yung second degree at yung third degree, dyan tayo mag-iisip na may effect talaga siya sa balat. Okay, so pag third degree, definitely kailangan palitan ng panibagong balat. Diyan papasok yung role namin as burn specialist kasi ginagawa namin yung tinatawag na skin grafting. Kagaya kay Lara, likely nag-undergo siya ng skin grafting. Yung nasunog, tinanggal, nilinis, inoperahan, kumuha ng balat from other areas, pinalitan ng panibagong balat para mas mabilis gumaling. Pag pinalit yung panibagong balat, hindi na talaga babalik yung normal appearance. Okay, kasi nasira na yung baseline natin. Pero so, at least lang, Doc, parang it prevents you from having any more infections. Yes, Kasi oo. also the skin is coming from your own skin Yes. as well, no? Doc, gusto ko lang malaman, kunwari ako, kasi I'm very curious, pag ako gusto ko mag-doktor, ang pagiging burn specialist ba, is that added a 1 year, 2 years of extra specialization, or is it incorporated into the kind of medicine that you initially had picked? In the Philippines, burn specialists are mostly plastic surgeons. So, ang mga plastic surgeons, pwede kang may direct training na 6 to 8 years. Okay? wow. Or pwede ka na mag-general surgery and then you do fellowship in plastic, which is another 3 years. Okay? But of course, may mga klase naman ng mga burn, na mga minor, moderate, na kayang i-handle ng general surgeons natin. Ang ganda, Doc Jonas, and I only ask that because para sa mga kapatid nating nanonood ngayon, hindi lahat ay naging biktima ng burn, no? Pero some of them want to help, no? At kung ako, isang kapatid at bata ako, gusto kong malaman kung paano maging doktor kagaya mo para makatulong sa iba, maganda yung nabanggit mo na yon kasi at least ready tayo, 6 to 8 years pala, kailangan ganito. At ang importante dyan ay nabanggit natin, di ba, Dr. Richard, as we would always say, always consult your doctors dahil ang pagiging specialista ay hindi nakukuha sa basta kapapanood ng video lang. Yes. Di ba? Huwag Okay. din Google. Yes. Doc Jonas, any social media accounts that we can follow you on? In Facebook, I have Facebook page, Jonas Bicol Plastic Surgery. In Instagram, I'm Bicol Plastic Surgery. Ayun, Doc Richard. Tsaka saan klinika namin mahanap? Kasi Lunes di ba? Ayan, so nandun lang po ako sa Skin Soul Advanced Dermatology and Medical Aesthetics, Mandaluyong, Fairview, and Cubao. Sosyal, tatlo. Thank you, Doc. We love you. As you know, maraming salamat. Doc Richard and Doc Jonas Bicol. Thank you. Thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.